Ngayon pong umaga ay muli tayong mag-aaralan ng salita ng Diyos. Tayo po ay pag-uusapan natin. It's about understanding what envy is. Ano ba yung inggit? Unawain natin in the light of the scripture, ano ba itong inggit? Tayo muna tayong lahat, tayo muna ay mananalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ganito. Salamat sa binigay mo na opportunity na ma-worship uli namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin ang pangungusap at pangunguna ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ipaunawa ang lalim ng inyong salita. At maunawaan namin, Panginoon, ano ba itong envy? Ano ba itong inggit? Ano ba ang mangyayari sa amin? At saan ba umiikot itong inggit? Tulungan nyo kami na maunawaan po ito. Gabayan po kami at maging pagpapala sa bawat isa sa amin ang aming talakayan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. The word envy o yung definition ng salitang envy means to boil within. Pag nakita mo siya sa Facebook na may bagong bag, parang may kumukulo sa loob. Pag nakita mo siya na mayroong nabili na sasakyan, parang may kumukulo sa loob. Nararamdaman niyo ba yan? Naranasan niyo ba yan? Yung biglang parang may mainit sa loob niyo. Dahil may nakita ka sa kanya na iba, nakita mo siya na promote, nakita mo siya na umuunlad, nakita mo siya na lalong gumagwapo, nakita mo siya na lalong gumaganda, nakita mo siya na merong pagbabago sa buhay niya. Naramdaman niyo ba yan? Yung biglang may mainit sa loob. Ang tawag po doon, mga kapatid, inggit. At kuminsan, ayaw natin na meron silang ganon. At gusto natin, tayo lang ang merong ganon. Inaatake natin kung sino siya at inaatake natin kung ano meron siya. Kaya lang naman nakabili ng ano yan eh. Ganon. Kaya lang naman yan gumapo kasi ganito eh. Kaya lang naman umunlad ng pamumuhay niya kasi ganito eh. Kapag gano'n na po ang ating attitude, yung inaatake na natin dahil sa mga pagbabagong nakikita natin sa isang tao, sa halip na ipagpasalamat natin, sa halip inaatake natin kung sino siya at kung ano meron siya, ang tawag po doon mga kapatid, inggit. Tapos tignan nyo katabi nyo. Hindi siya yon. Tayo pa lang lahat yon nakakaranas ng ganito. Hindi ko alam kung sino yung minamatyagan nyo sa social media. Hindi ko alam kung sino yung tinotroll ba tawag doon? Ano ba tawag doon? Yung stroll. Stroll. Yun na yun. Yung bang ting magbubukas ka ng social media, siya ang inaabangan mo kung ano progreso, kung ano ang ganon. Pero pag nakita mo namang may progreso, talaga namang bigla na lang may mainit sa loob. Ayan, tatalakayin po natin ito mga kapatid. Dahil ito po, hindi po ito simpleng usapin, nangyayari sa atin ito, baka kung minsan ganito na yung buhay natin from time to time, yung bang hindi na natin ma-enjoy yung buong araw dahil ayun na, nakita mo na, nainggit ka na, nasira na ang araw mo, siniraan mo na kung ano na sinabi mo. Pag-usapan natin ito mga kapatid dahil pag tayo mga kapatid ay na-enlighten sa Word of God, ito talaga yung tanglaw sa ating lalakaran kung ano yung maayos na pamumuhay, maayos na kaisipan, maayos na damdamin, maayos na paikitungo sa kapwa. Kapag may mali tayo mga kapatid dito, hindi natin talaga mai-enjoy ang buhay na binigay ng Diyos sa atin araw-araw. Maglulugmok tayo at gagawin natin ang lahat para lang kompetensyahin siya, etc. Na hindi naman yun ang purpose mo. Na kompetensyahin yung taong kinaiinggitan mo. Bakit? Siya ba ang kontrol ng buhay mo? Na kapag may nakita kang necktie na asul sa kanya, bibili ka rin ng necktie na asul. Mas makintab kesa sa kanya. Hindi na po tayo nabubuhay kung ano ang purpose natin kung hindi tayo ay driven na ng ating inggit. Are you with me? I pray na lahat tayo makawala, makatakas sa ganitong pangyayari sa bawat buhay po nating. I do believe lahat tayo
ay naranasan ang inggit at ma-inggit. Okay, let's start. Sabi dito, I wish I had that, but I don't want you to have it either. Gusto ko meron ako noon, pero ayokong meron ka. Ito pa, it can involve trying to bring someone down because their success, kaya mo siya sinisiraan, kaya mo siya inaatake, kaya mo siya idinadown sa mga kausap mo because of their success, qualities, possessions, make us feel what? Inadequate and threatened. Naramdaman nyo ba yan? Parang threat siya sa buhay mo. Ano? Para siyang threat. Ano? Kapag nakita mo siyang umaasenso tapos ikaw hindi pa, parang threat sa'yo. Gusto mo siyang hatakin. Parang nagpipray ka pa na, Lord, wag niyo siyang i-bless. Ganon, ano? Okay. Yan po ang inggit. Para mabilis po tayo, number 1. Envy travels in possession circles. Diyan po tumatambayan. Diyan po umiikot ang inggit. Kaya bantayan po natin mga kapatid, kapag po nagkakaroon na ng possession, ari-arian, yung mga taong nakapaligid sa atin, dahil diyan po rumoronda ang inggit. Sabihin nyo nga po, rumoronda. Rumoronda dyan yan. Kapag kayong mga taong nakapaligid sa atin, kapatid natin, o mga kamag-anak natin, kaibigan natin, mga churchmate natin, yung mga taong binabantayan natin na naiinis tayo, diyan po umiikot ang inggit, possession circles. Ito po, sa panahon ni Isaac, nangyari po ito. Genesis chapter 26, verse number 12. Then Isaac sowed in that land and received in the same year 100-fold. Nagtanim si Isaac at nang siya'y umani na, 100-fold. And the Lord blessed him. Okay, listen carefully. Si Isaac, kaya siya maraming inani nung taon na yon. Kasi po, pinagpala ng Diyos, ibiniles ng Diyos, move ng Diyos, gawa ng Diyos. Kaya siya pinagpala. Verse 13, and the man waxed great, umasenso, dumami ang possession, dumami ang ari-arian, lumaki ang mga nasasakupan. Nabili ang loteng ito, tapos nabili pa yun. Pati yung sa tracking, nabili pa. Pinag-iisipan nga natin yun eh. Sabi ko, pag nabili natin yung gandang service ng mga tracking na yun, ano? Lahat ng susunduin, dun isasakay. O lalagyan na lang natin ng bintana. Ano, at saka kanya-kanyang dala ng upuan. Close ban yun eh. Apo, yung mga dumadami na yung mga ari-arian. Kakabili lang ng kotse ngayon, bibili ng motor kinabukasan. Tapos makikita mo sa Facebook, meron na naman hawak na susing malaki. Saan may sinususi yon? Kasi meron namang nabili. Great possession. Wax great. And went forward and grew until he became very great. Yun po ang nangyayari sa kanya. Dahil ang pabor, ang pagpapala ng Diyos kay Isaac, talaga namang ibinubuhos ng Diyos. Pangako ng Diyos sa kanya yun eh. Kay Abraham pa lang, pangako na eh. Ano po? Kaya nung yumaman na itong si Isaac, at hindi po masamang yumaman, sabihin nyo sa tabi nyo, hindi masamang yumaman. Kaya lang, kapag yumayaman ka na, may problema ay ganito. Verse 14, for he had possession of flocks, and possession of herbs, and great store of servants. And the Philistine, what? Ayon. Ang mga Philistine na inggit kay Isaac.
Ayan. Alam nyo mga kapatid, ang inggit, kung ano hawak mo, iyon din ang nais niya. Ganun ang inggit, di ba? Hindi dahil kailangan, kundi dahil wala siya. Ay bakit ba nga ganun ano? Bakit ba ganun ang inggit ano? Hindi naman mo talaga namang kailangan yun. Pero dahil ang inggit, gusto mong magkaroon din. Di ba? Kompleto pa naman yung ngipin mo. Bakit kiniinggitan mo yung pustisong idinidikit? Hindi naman mo kailangan yun. Nakokontrol na tayo ng mga taong inaabangan natin ng mga buhay nila at kapag meron sila, kung minsan nag-o-overtime tayo kung ano-anong mga sakripisyo ang ginagawa natin para lang maungusan natin yung kinaiinggitin natin. Pero pag nasa atin na, hindi naman pala natin kailangan. Bumili ka ng rep ng Tudor dahil ang kapitbahay mo bumili ng rep na Tudor, bumili ka ng Tudor din. Wala ka naman palang ilalagay. Puro yelo, ice tubig. Kaya bumili ng ano yun kasi nagninegosyo siya. Kailangan niyang istaka ng maraming karne, etc. Tapos nung mabili mo, ice tubig lang nasa'yo. Tapos humihingi ng baon ng anak mo, wala kang maibigay, napunta lahat sa refrigerator dahil sa inggit mo. Totoo mga kapatid, hindi po madaling yumaman. Dahil sa pagyaman mo, mayroong taong maiinggit sa'yo. Sa pag-unlad ng iyong pamumuhay, hindi pwedeng walang taong maiinggit sa'yo. Amen? Dahil ang inggit, romoronda sa position, circle. Possession pala, possession, circle. No? Gusto mo pa bang yumaman? Handa ka ba na ikaw'y kainggitan? Bakit ko sila iisipin, di ba? Listen carefully. Kapag ang Diyos ay nagpala, Diyos ang nagpala. Walang makakahadlang. Ba't mo iisipin yon, di ba? No? Okay. Kaya nga natin to pinag-uusapan mga kapatid dito sa church. Para nang sa gayon mga kapatid, meron mang umunlad dito, alam natin ang gagawin natin. Mamaya po yon kung ano yung mga gagawin pa natin. Kaya yung NB, umiikot siya sa possession circle. Yan naman. Kaya lang naman nakapagnegosyo yan kasi ganito. Tapos pag nakikita nilang marami nang tumatangkilik ng negosyo. Ganyan ang mga Pilipino. Naghalo-halo ka. Maraming bumibili. Maya-maya nagkahalo-halo na rin yung kapitbahay mo. Buong barangay naghahalo-halo na. Ang bumibili na lang tuloy mga anak. Kasi kanya-kanyang bahay eh. Halo-halo na eh. Yan ang inggit, di ba? Walang kinita, lahat sila lugi. Napanis lahat ng gatas, napanis lahat ng mga inilalagay ng mga kung ano-ano. Dahil sa inggit. Ang katwiran, para may ibang malalasahan ng kapitbahay. Hindi puro yung halo-halo niya. Kaya lang lahat ganun ang inisip. Kaya ang kanilang mamimili, yung mga anak na lang nila. Church, umiikot diyan ang inggit. Hindi masarap sa pakiramdam yung may mainit dito. Nakakawala ng mood. Nakakasira ng araw. Kaya yung mga post-post na yan, hindi naman natin sila mapipigilang mag-post. Alam nga namang babantaan mo pag nag-post ka dito, titirahin kita mamaya sa labas. Hindi naman natin pwedeng bantaan ang mga tao sa mga ginagawa nila at pigilin sa mga ginagawa nila. Ang pwede nating bantayan, puso natin. Okay. Kung ano hawak mo, iyon ang nais nila. Hindi dahil kailangan, kundi dahil wala sila. Pangalawa, NB troubles, puro pipo ito, in position, circles. Yung ilang mga preacher nag-a-advance na ng mga susunod na P. Ano susunod yan? Okay. NB troubles in position, circle.
Posisyon, lalo sa atin ngayon sa politika, agawan sa posisyon, patayan, etc. Okay, nasa Bible po ito. Numbers chapter 12, verse number 1. And Miriam and Aaron speak against Moses. Si Miriam po at si Aaron, kapatid po ito ni Moses. At ang sabi dito sa ating binasa, speak against Moses. Meron silang sinasabi kay Moses na laban sila kay Moses. Kilala natin si Moses. Si Moses ang ginamit ng Diyos para hatiin yung dagat. Because, here's the reason kung bakit against sila kay Moses. Because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. Yon, hinahanapan si Moses ng butas. Si Moses nag-asawa ng Ethiopian woman Yun ang kanilang hinaing. Doon sila nag-aalburuto dahil sa pag-aasawa ni Moses ng Ethiopian woman. Alburuto silang magkapatid. Alam nyo, the very reason ng kanilang alburuto, hindi naman talaga yun Kumbaga ano lang yun yung bang diving board. Hindi naman talaga yung reason. Here's the very reason ng kanilang pang-alburuto. Verse 2, and they said, had the Lord indeed spoken only by Moses? Yon ang pinakadahilan. Had he not spoken also by us? And the Lord heard it. Ano alburuto talaga nila? Si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos? Abay kami, hindi ba kami kakausapin din ng Diyos? Si Moses lang ba? Amen? Siya lang bang may authority? Siya lang ba ang anointed? Alburuto yung dalawa. Kapatid Kaya sa circle ko minsan ng inggit nandyan lang sa tabi-tabi talaga. No? Ngayon, nakita natin mga kapatid, yung position ni Moses. What is the position of Moses? Si Moses lang ang kinakausap ng Diyos. Hindi yung dalawa. Yun ang posisyon Ngayon, verse 6. At si Moses yung tinawag na mag-lead sa Israelites. Posisyon po ito At gusto nung dalawa, yung posisyon na yun, nakausapin din sila ng Diyos. Verse 6. And he said, hear now my words, if there be a prophet among you, sabi ng Panginoon, I the Lord will make myself known unto him in a vision. Pangalawa, in a dream. Anong sabi ng Panginoon sa dalawang naghihimutok? Kung meron mang propeta among you, magpapakita ako sa kanya sa vision lang at saka sa panaginip. Sa pangitain at saka panaginip. Doon lang ako magpapakita, sabi ng Panginoon, to highlight kung ano talaga yung ibinigay ng Diyos kay Moses. Verse 7. My servant Moses is not so. Ito sinasabi ng Panginoon Hindi ko ipinapakilala yung sarili ko at di ako nagre-reveal kay Moses sa vision at saka sa panaginip lang. Hindi ko yung ginagawa kay Moses. Who is faithful in all mine house. Verse 8. With him will I speak mouth to mouth. Ganoon ka-espesyal si Moses sa Diyos. Ganoon ang posisyon ni Moses sa harapan ng Diyos. Hindi for vision, hindi for dreams, kung hindi mouth to mouth kung kinakausap si Moses. Even apparently, and not in dark speeches, and the similitude of the Lord shall be he behold. At nagpakita ako sa kanya, wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? Special sa akin si Moses. Tapos, gusto niyo maging special din kayo? Gusto niyo yung posisyon ni Moses, posisyon niyo din? Alam niyo, nagalit ang Diyos.
Kaya mga kapatid, huwag pong nagagalit kung sino yung nakaposisyon at iponosisyon ng Diyos. Huwag pong kainggitan. Are you with me? Are you with me? Kapag Diyos ang nagposisyon dyan, huwag yung kainggitan. Are you with me? Hindi po aksidenteng ang Diyos ay nagpoposisyon. Lalagay sa posisyon. Verse 9, and the anger of the Lord was kindled against them, and He departed. Anong ginawa ng Diyos sa maiinggitin niyang mga kapatid? Verse 10, and the cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous. Ayun ang nangyari sa kanya. Biglang nagkaroon ng ng ketong. Listen carefully. Gusto nila ang posisyon, pero ayaw nila ang responsibility ng posisyon mo. Di po ba ganon? Gusto nila yung posisyon na ganon, pero kaya mo ba yung responsibility? Biglang gusto mong ikaw ang kausapin ng Diyos, kaya mo bang i-lead yung mga reklamador na 1 milyon? Nakuha niyo po ba yun? Alam niyo mga kapatid, kung minsan kaya hindi tayo nilalagay ng Diyos sa posisyon, kasi nakikita ng Diyos, hindi mo kaya yung responsibility ng posisyon. Akala mo maganda lang yung sitwasyon, nakaposisyon. Pero behind the scene, yung responsibility ng posisyon na yan, baka hindi mo yun kayanin. Kaya wag mong kainggitan, baka kaya kung minsan mga kapatid, wala ka sa posisyon, kasi nakikita ng Diyos na hindi mo kaya talaga yung responsibility. Naiinggit ka na nag-aasawa na yung iba. Kumikita na yun ng 10,000 a day. Samantalang ikaw hanggang ngayon umaasa pa sa magulang. Are you with me? Nakikita mo yung nakaposisyon, may kotse na. Pero the responsibility behind the car talaga, baka hindi mo kayanin. Magkano magpa-change oil? Magkano bumili ng mga goma, ng interior? Magpalinis ng aircon. Alam niyo yung mga nasa posisyon, sa totoo lang, baka gusto na magbiktim ng mga yan dahil sa madami ng responsibility eh. Tapos kinaiinggitan mo, kaya mo ba yung stress nila? Kaya mo ba yung mga sleepless night nila? Ang pagpapastor, mahirap po ang pagpapastor. Pero sa simula lang naman mahirap ang pagpapastor eh. Tapos pahirap na ng pahirap. Ito pong ating kapdi. Gaganyan-ganyan lang si Direk, pero ang hirap ng pinagdadaanan yan. Bagay na bagay sa kanyang maging Direk kasi napakahaba talaga ng PC ng pasensya ng batang yan. No? Kaya kung sino man mga kapatid ang merong posisyon, huwag kainggitan. Matindi ang pinagdadaanan nila. Tama po. Gusto nila ang posisyon mo na kumikita ka ng 100,000 a day, pero kaya nila ang responsibility? Yung tatlo yung account niya. May kakausapin dito, pababa, kakausapin na naman dito. Ang hirap nun. Amen? Kaya mga kapatid, umiikot at rumoronda sa inggit sa position circle. Diba? Nakikita nila kasi si Moses umaakit ng bundok, kinakausap ng Diyos, bababa, tapos nagliliwanag ang mukha. Ganda yata nagiging blooming pag kinakausap ang Diyos. Talaga nagiging tawag diyan? Flawless. Ang ganda ng posisyon ni Moses Abay, dapat kami ganun din ang posisyon namin. Pero hindi nila naisip, inililit ni Moses yung mga reklamador na 1 milyon. Wala na naman tubig, walang makain. Di na lang ba kami dito para kami patayin? Puro na naman pugo ang ulam, nakakasawa na, puro mana. Mga reklamador. Kaya ba nila yung responsibility na yon? Hindi po.
Ang nakalagay sa Bible, ito kasi pinili ko. Sabi niyo, kasi faithful ito. O si Moses daw ang pinakamik, pero nagdabog na nung huli. Di ba? Sabi ng Diyos, utusan mo yung bato na magkatubig. Abay, pinalo na ni Moses ng dalawa eh. Mik pa yun Abay, napuno din eh. Kaya yung envy, umiikot yan sa position circle. Amen? Kaya kung sino man mga kapatid ang nasa posisyon dito sa church, praise God, pagod siya, tulog ako. Amen? Amen? Pagod siya ako, relax ako. Ang maging konsihal ng barangay, di po ba hindi biro? Konsihal pa lang yun lalo na maging kapitan. Kaya ayokong tumakbo Tumakbo sa sa panran. No? Number 3, envy travels in performance circles. Pag magaling ka, delikado ka sa inggit. May maiinggit sa'yo. Alam na natin ang istorya, grabe ang performance nitong David na ito. Si Goliath na hindi kayang tapatan ng sino mang sundalo ng Israelita, si David lamang ang naglakas loob sa tulong ng Diyos para babagsakin itong nagmamatapang na si Goliath sa pamamagitan ng tirador. Inikot-ikot at binitawan. No, nagkwento ako sa mga bata pumulot si David ng 5 makikinis na bato. No, para lang i-excite ko yung mga bata. At andyan na si Goliath, ang laki. May sword, may mga pananggalang armor. Pumulot si David sa sapa ng 5 makikinis na bato. Inilagay niya sa kanyang tirador. Pinaikot-ikot. Kaya mga bata, gumaganon din, no? At nung kanyang pinawalan. Alam niyo kung ano nangyari? Ano po? Sabi ng mga bata. Next Saturday, babalik ako. Sabihin ko sa inyo. Pagtira niyang ganon, nakailag si Goliath. Ilan na lang yung bato? 4. Kumaulit isa. Pinaikot-ikot ulit. Nung pinawalan. Alam niyo kung ano nangyari? Ano po? Sa Sabado na lang, pagod na ako Nakailag uli. Pero hindi po yun ang nangyari In-excite ko lang ba? Kasi 5 yung Hanggang sa isa na lang kako. Di yung mga bata nakaganon. Isa na lang. Naku, tatama kaya ito. Makailag pa kaya si Goliath? Tatama kaya? Di po namin alam. Sige, Sabado lang talaga. Okay, hindi po ganun nangyari. Baka na maikwento nyo sa mga bata yun. Okay. 1 Samuel 18 verse 7. And the woman answered one another as they played and said, Saul hath slain his thousands and David his 10,000. Pag pinag-aralan natin itong mga kapatid, sino ang magaling ang performance sa labanan? Si David. Si King Saul, 1,000 lang ang napapatay. Pero itong si David, 10,000. At nung marinig ito ni Haring Saul, and Saul was very wroth, and the saying displeased him. And he said, they have ascribed unto David 10,000, and to me they have ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? Ang mahuhusay at magagaling, laging kinaiinggitan. Listen carefully. Kung may husay ang iba, may husay ka rin. Hindi po totoo mga kapatid, nung maghasik ang Diyos ng katalinuhan, nasalo lang ng isa at iisa lang ang sayo. Nung maghasik ang Diyos ng mga talento, ng mga gift, lahat po tayo ibinigyan ng Diyos. Cultivate your own gift, your own talent. Huwag compare ng compare, baka mamaya hindi mo talaga yun gift. Are you with me? Mapoprostrate ka lang, magpipail ka lang, kung hindi naman talaga ang iyaan ang iyong gift. Amen?
Yung bang ang kapitbahay mo ay nagnegosyo ng scramble? Abay, gusto mo rin gayahin na magtinda ka rin ng scramble. Pero hindi mo naman talaga gift magtinda ng scramble. Dahil yung alam niyo yan, yung paglalagay lang ng tubig sa yelo, yung pagpihit na ganun, pagbubuhol, inaabot ka ng 3 araw. Paano ka mag-scramble? Are you with me? Yung pala ang gift mo, magtinda ka ng kikiam. Eh di sa kikiam ka, amen? Kanya-kanya po tayo ng giftedness. Kanya-kanya po tayo ng gift na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya kung merong isa na ikita natin maganda yung performance niya sa gift niya, hanapin din natin yung gift. Amen? Hindi lahat, mga kapatid, dito sa church ay song leader. Hindi lahat preacher. Yung ilan dito, magaling maglinis. Kasi sabi ng Bible, ang church ay parang body, kanya-kanya ng function. Kaya listen carefully, pag hindi ka umuunlad sa ginagawa mo, baka hindi yan ang gift mo. Amen? Baka ginagawa mo yan, driven ka lang ng inggit. Are you with me? Nagpapagod ka lang. Tama po. Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Ito ang takbuhin mo, dito ka tumatakbo. Sabi ng Panginoon, anak, hindi naman yung gift mo eh. Bakit diyan ka nagko-concentrate? Tuloy, napoprostrate ka, hindi mo na-i-enjoy. Anak, ito ang gift mo. Mag-pray, mga kapatid. Amen? Bakit ayaw kong mag-succeed? Bakit kung ayaw akong lumago? Bakit ayaw akong mag-grow sa ginagawa ko? Baka hindi yan ang gift na pinagkalob sa'yo ng Diyos. No po? Amen? Kaya ito, tignan nyo itong si King Saul. Paghahari dapat ang inaatupag niya dahil sa inggit. Ang inatupag na, tingin yung kinaiinggitan niya. Naubos yung oras. Hindi maganda ending ng buhay niya. Kasi nainggit siya sa performance ng iba. Manong mag-perform siya kung ano ang gift niya. At doon siya mag-excel. Tama po ba? Anak, mag-nurse ka kasi malaki ang kita ng nurse ngayon. Lahat ay nag-nurse. Kaya pagdating ng graduation, ang daming nurse, wala nang trabaho. Amen? Kaya church, envy travels in performance circles. Amen? Okay. Pang-apat, envy travels in promotion circles. Pag may napopromote, andyan ang inggit. Like Daniel. Daniel chapter 6 verse 1. And it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which will be over the whole kingdom. And over these 3 presidents, of whom Daniel was first, pinurmote si Daniel, that the princes might give account unto them, and the king should have no damage. Ang Diyos ang nag-promote kay Daniel. Ang Diyos ang nagbibigay ng promotion. Are you with me? Tanong, gusto mo bang ma-promote? Hindi yung sa langit Gusto mo bang ma-promote? Mag-excel, umunlad, mag-level up. Here's the reason kung bakit na-promote itong si Daniel. Verse 3. Then this Daniel was prepared above the president and princess because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Excellent spirit. Iba espiritu nito. Alam nyo, ito totoo Ang Diyos ang nagpo-promote. Kapag nakita ng Diyos ang espiritu nito iba, excellent, hindi reklamador, hindi mapanira,
maganda espiritu, hindi rebelde, hindi disobedient, hindi matigas ang puso, nagpapasubmit, maganda espiritu, the Lord will promote you. Are you with me? Kasi hindi natin, Sir Lester, pwedeng dayain ng Diyos eh. Hindi pwedeng bulaklakin natin ng Diyos sa ating mga ginagawa at sa ating mga salita at sa mga pormahan natin. Panginoon, formang dapat i-promote ito Yung suklay ng buhok ko, suklay ng dapat i-promote Yung mga ngiti ko, dapat ngiting ito na dapat i-promote Hindi mga kapatid, ang tinitignan ng Diyos para tayo i-promote, ugali natin. Sabihin nyo nga po, ugali. Yung ating espiritu. Bakit ka ipopromote ng Diyos, tamad ka? Are you with me? Yun lang pinagkainan mo, hindi mo madala ron para hugasan, ipopromote ka pa ng Diyos. Ang pinopromote ng Diyos yung merong excellent spirit. Mahusay na tao ito, mahusay na bata ito, mahusay na magulang ito, maganda espiritu nito. Kapag inatupag natin may marites, hindi magandang espiritu yon. Bad spirit yon. Sabihin nyo nga po, bad spirit. Sabay tingin sa katabi. Hindi siya yon. Alam niyo mga kapatid, yung excellent spirit, masarap kasama, masunurin, submissive. Church, di pa po tayo tapos. Dito muna tayo. Amen? Opo, dito po muna. Yun ang excellent spirit. At yun ang tinitignan ng Diyos. Kaya itong haring na ito, nang makita si Daniel, siya yung inilagay na manguna sa kabuuan. Siya yung ipinoromote. Verse 4. Ito na ang inggit nung ma-promote. Then the president and princess sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault. Di ba maganda espiritu? Nung hanapan na siya ng pagkakamali, nung hanapan na si Daniel ng pangit na ugali, nung hinanapan na si Daniel kung submissive ba sa authority, kung obedient ba, nung hinanapan itong mga presidents na ito at mga princess na ito, yung kapangitan ng ugali, yung mga ipupula, may nakita ba? Wala. Kapag mga kapatid, mayroon laging nababanggit ang tao sa iyo, na kapangitan ng ugali mo, hindi excellent spirit yun. Tapos nakita pa, faithful. Walang error, neither was there any error or fault found in him. Walang makita. Pinromote ng Diyos. Alam niyo yung humble heart, yung obedient heart, submissive heart, faithful heart. Sige lang, sa maliliit na bagay maging faithful, maging obedient. Yan lang. Someday, mga kapatid, promotion will come. Magtataka ka pa. Panginoon, hindi ko naman hinihiling itong trabahong ito. Pero ibinigay nyo. Dati, pinagtsatsagaan ko ito, hindi ako nagrereklamo na ang kita ko lang 15,000 quarterly. Pinagtsagaan ko, hindi ako nagreklamo. Hindi yung kakwento ko, hindi ako ganun. Excellent spirit. Pero Panginoon ngayon, eto na ako, 15,000. Amen? Naging 150,000. Amen? Tinitignan ng Diyos yun. From time to time, mga puso natin. Mga anak, tinitignan ng Diyos yung puso nyo, yung spirit nyo. Gusto nyo ba ng promotion? Maging excellent ang ating spirit sa loob ng tahanan. O ikaw ang nagpapagrib sa buong tahanan. Ikaw ang nagdahilan ng kalungkutan ng buong tahanan. Ang excellent spirit ang hatid dito sa loob ng tahanan. Masaya, maginhawa, malaya. Yan ang hatid ng excellent spirit.
Gayon po, itong si Daniel, kinainggitan po ito ng mga president. Sabi nila, ang maipupula lang natin kay Daniel, laging nagpe-pray 3 times a day. Pula ba yon? Hindi po. Pero ginawa nilang pula kay Daniel yon. No po? Dahil po saan? Sa inggit. Amen? Promotion. Panglima, envy travels in personal circles. Tatanungin ko kayo. At sagutin nyo yung tanong ko. Pakitabi po yung mga katabi, medyo naantok mo iba. Matagal-tagal pa po ito eh. Tatanungin, sagutin nyo po sa isip nyo, ano? Sino yung person na kinaiinggitan mo? Siya yung inaabangan mo sa Facebook. Sino yon? Kasi ang inggit ko minsan, personal na at hindi na nawawala. Habang siya ay nabubuhay, habang ako ay nabubuhay. Kapatid mo ba? Kasama mo ba dito sa church? Kaibigan mo ba? Kaklase mo ba nung araw? Katrabaho mo ba? Sino yon na pinaparusahan ka tuwing makikita mo siya? Sometimes, ang envy, personal. Are you with me? Example, prodigal son. Kinainggitan niya yung kanyang, yung prodigal son, ng kapatid. Personal. Another thing, Joseph the dreamer. Kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid dahil si Joseph ay paborito ni Jacob. Kinainggitan natin siya kasi nakita natin na paborito ni nanay, paborito lagi ni tatay, paborito lagi ng kapatid ko na bigyan, pero ako hindi ako nabibigyan. Paboritong anak, paboritong manugang, paboritong bilas. Are you with me? Kinaiinggitan. Sometimes ang envy, personal. At parang tuko na ayaw nang mawala sa ating puso. Makita mo pa lang ang kanyang mukha, ang kanyang anino, parating pa lang siya, iba na pakiramdam mo. Lumulungkot ka na, nadidiscourage ka na, nadidismaya ka na. Kasi ang envy ay personal. Ngayon mga kapatid, ang lungkot, ang envy po ba ay hindi big deal? Ano ang karakteristik ng envy para maunawaan natin? Kung minsan binabaliwala lang natin na nanatili dito yan. Tignan natin mga kapatid, ano ba ang karakteristik ng inggit? Number 1, envy destroys others. Kala nyo, simple lang ang envy, hindi po. Ang inggit po, kaya pong pumatay. Amen? Pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Si Saul, hinahunting niya from time to time si David para patayin. Envy destroy others. Sisiraan mo siya pag meron kang inggit. Aakusahan mo siya dahil sa iyong inggit. Pagbibintangan mo siya dahil sa iyong inggit. Hahanapan mo siya ng mali dahil sa iyong inggit. Hahanap ka ngayon ng riding and tandem. Magkano ba magpatumba nung taong yon? Are you with me? Humahantong talaga sa ganito yan. Paano ba yung magbibigay ng pagkain tapos may lason tapos hindi malalasahan? Humahantong sa ganyang kaisipan ang envy. Envy destroys others. Yung bang lahat ng buong barangay, siniraan mo na siya. Lahat ng makausap mo, sisiraan mo siya. Kasi gusto mo siyang masira talaga. Ang pangit, di po ba? Sabihin niyo nga po, ang pangit. Sisirain ko siya. Are you with me? May pamilya siya.
May mga nagmamahal sa kanya, tapos ang isip ko, siraan siya. Are you with me? Ang pangit naman ang iniisip natin pagka ganon. Pangalawa, envy destroys our selves. Kapatid, sisirain mo yung sarili mo kapag hindi ka tumakas sa inggit. Pag hindi mo pinakawalan at inalis sa pagkatao mo ang inggit, ikaw mismo ang masisira. Tignan niyo po ito. Lahat na nang inggit kay Daniel, sila ang kinainang ng leon. Yun nga lang dahil sa inggit mo, nasira na yung araw mo. Di ba nasisira ka? Nasira yung araw mo. Are you with me? Yung bang nakita mo siya na dismaya ka, di ba nasira ka na? Yung bang ang ganda-ganda ng mga kwentuhan nyo, ang mga pinag-uusapan nyo nung dumating, naku po, dito na to, kakainis. Sira na. Yung bang sarap-sarap ng mga kinakain nyo, nung dumating, nawalan ka na ng gana. Amen? E paano kung tuwing kakain ka, dumadating, di magkaka-ulcer ka? Sira ka talaga. Proverbs 14 verse 30. A sound heart is the life of the flesh, but envy, the rottenness of the bone. The word sound heart, yung bang kalmado ka lang, kontento ka, not driven by jealousy or comparison. Ganyan yung sound heart eh. Walang selos, walang inggit. Ano bunga nito? Health and vitality, both emotion and physical. Hindi ka affected emotionally, hindi ka affected physically kapag ikaw ay may sound heart. But envy, the rottenness of the bones, ibig sabihin, envy quietly destroy you. Hindi mo alam na unti-unti ka nang winawasak. Robs your joy, peace, even your well-being. Nawawala yung joy mo. Nawawala yung kapayapaan mo. Yung nagpapahinga kang gano'n, nagbabrowse ka ng Facebook, nakita mo siyang may pinost na naman. Magpapahinga ka na lang, kumulo pa yung dibdib mo. Nagpalpitate. Hindi ka ngayon makakatulog. Iniisip mo kung paano mo na namang i-overtikan yung narating niya. Yun po ang envy. Envious person is the one who ultimately suffer the most. Laging nakaabang sa mangyayari sa kapwa. Na-hurt pag may tagumpay. Paano mga kapatid, kung 10 times a week may tagumpay yung kinaiinggitan mo, di 10 times a week ka rin nasasaktan? Tama po ba? Are you with me? Masakit ang pakiramdam ng inggit. Pinaparusahan ng ating mga sarili. Sabihin nyo nga sa katabi mo, huwag mong parusahan ng iyong sarili. Maawa ka sa iyong sarili. Makawala tayo dito. Are you with me? Ngayon, itong maganda. Paano natin haharapin ang inggit? Paano nga ba? Number 1, renounce envy as sin. Kala nyo, light lang ang inggit ha? Ito po ay nakahanay. Ito po ay kasalanan. Sabi nyo nga po, kasalanan ng inggit. Kaya kung namumuhay tayong may inggit, namumuhay tayo sa kasalanan. Saan nakahanay ang inggit? Envyings. Saan nakahanay? Sa mamamatay tao. Saan pa? Sa mga manginginom. Kapatid, hindi ka nga umiinom, hindi ka nga pumapatay, pero kung may inggit ka, ang kapantay nito ay parang ganun din, kasalanan, amen? Rebellings and such like of them which I tell you before, as I have also told you in the
time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Hindi ka pwede sa kaharian ng Diyos. Hindi ka pwedeng maglingkod sa kaharian ng Diyos. Hindi pwede sa kaharian ng Diyos yung mayroong inggit. Sino ang pinatalsik ng Diyos sa kanyang kaharian? Si Satanas. Kasi kinainggitan ni Satanas yung posisyon ng Diyos. Hindi pwede yan sa kaharian ng Diyos. At hindi rin yan pwede sa church ng Diyos. Are you with me? Kapatid, hindi yan pwede dito. Kung sa Diyos ka, hindi yan pwede sa Diyos. Itapon mo, tanggalin mo, alisin mo. Dahil yan ay kasalanan. Akala natin yung kumukulong pakiramdam, okay lang. Hindi po. When you live in envy, you live in sin. Pangalawa, how to overcome envy. Rejoice with them that do rejoice. Mahirap gawin ito ng taong naiinggit. Mahirap magsaya kapag nagtatagumpay yung taong kinainggitan. Ang utos ng Bible, rejoice with them that do rejoice. Ito po ang katibayan na wala ka ng inggit. Kapag kaya mo nang magsaya sa taong nagtatagumpay. Amen? Yaan ang assurance na wala na tayong inggit sa puso. We can rejoice doon sa mga taong nagtatagumpay. Pero kapag hindi ganyan ang nararamdaman natin, sila'y nagsasaya, ikaw naman nalulungkot, may inggit ka pa. Nung sila ay nalulungkot, ikaw naman ay masaya, buti nga, may inggit ka pa. Tama po ba? And then, panghuli, reaffirm God's goodness to you. Amen? Huwag mo siyang tignan. Ang tignan mo yung kabutihan ng Diyos. Amen? For He satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Amen? Ay, nagtatagumpay siya. Mabuti ang Diyos sa buhay niya. Ang tanong, mabuti rin ba ang Diyos sa buhay ko? Ang sagot, oo. Pwede nating kantahin, God is good all the time, God is good. Abay, hindi naman pwede mga kapatid, ang Diyos ay mabuti lang sa Kanya, tapos sa akin hindi. Mabuti ang Diyos sa lahat, amen? Reaffirm God's goodness to you. Focus on God. Okay? God, ang ganda nito. God has His own purpose, what He gives, why He gives, and when He gives. Baka kung minsan, hindi pa oras para ka i-promote. Hindi pa oras para ibigay sa iyo ng Diyos. At kung yaan ay ibinibigay ng Diyos na kung kanino man, may purpose ang Diyos kung bakit niya ibinigay. At kung ano ang ibinigay. At kung kailan ibinigay. Amen po ba doon? Ano ba yung ibinigay? May purpose ang Diyos. Kailan ba ibinigay? May dahilan ng Diyos. At bakit ba ibinigay? Ito pa po mga kapatid. Isaiah 60, verse 22. Nawa maging encouragement itong mga talatang ito sa bawat isa sa atin. Na huwag tayong mainggit. A little one shall become 1,000. Sabi ng Bible, yung little one, kaya ng Diyos mag-multiply yan into 1,000, into 8,000. And a small one, a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. Baka kapatid, ang hawak mo lang ngayon, kapurit. Pero kayang gawin ng Diyos yan na libo. Baka maliit lang ang iyong nasasakupan ngayon, 300 square meter, 100 square meter. Kayang gawin ng Diyos yan ng 3,000 square meter.
mamadaliin ito ng Diyos at gagawin ito ng Diyos, sabi ng ganyan, sa kanyang oras. Kaya wag mainggit. May oras ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, hintayin mo yung oras mo. Baka hindi mo pa oras na magkaroon ng kotse. Baka hindi mo pa oras na magkaroon ng sariling bahay. Baka hindi mo pa talaga oras na ma-promote ka. Baka hindi mo pa oras talaga na magkaroon ka ng posisyon. Baka hindi mo pa oras na magtagumpay ang iyong negosyo. Hintayin mo yung oras ng Diyos dahil ang Diyos may oras para sa'yo. Alam nga naman ng Diyos magpaplano tapos hindi best ang plano niya para sa'yo. May oras lang ang Diyos. Ngayong 2025, ang pa-asensuhin ko muna si Lance. Sa 2026, itong si Pate. Sa 2027, itong si Juliana. O sabi ni Juliana, mga luma na kotse nyo akin, branded. Amen? Eh mas maganda pa nga ako may sa huli eh. Luma na iba, iyo bago. O saan gusto mo? Una o sa huli? Sabi ng Diyos ito, may oras ang Diyos. Pakisabi sa katabi, pakihintay mo, huwag kang mag-apura. Pakihintay. Yung little, magiging 1,000. Yung small, magiging strong nation. Yung hinihilingin mong anak, ibibigay sa iyo yung anak, tapos yung anak mo magiging strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. Pwede may peace of mind ka. Hindi ka tanghod ng tanghod doon sa mga kinaiinggitan mo. Kung hindi hinihintay mo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung gawa niya, hindi yung gawa ng kinaiinggitan mo. Huwag ka na kasi mainggit. Yung gawa ng Diyos na gagawin niya sa atin. Ang ganda nung sinabi ng preacher, hindi natin nakikita ang Diyos, pero yung gawa ng Diyos, nakikita natin. O yun ang hintayin mo, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, aking sinasampalataya na aking tagapagligtas, ikaw ang nagligtas sa akin mula sa apoy ng impyerno, nang ikay mamatay sa krus. Hindi ako kayang iligtas ng relihiyon ng mabuting gawa ko. Salamat sa iyong pagbububos ng dugo, linisin ang aking kasalanan, ako'y may buhay na walang hanggan. Hindi pa ba sapat yun? Ikay papunta ng langit pag namatay. Tapos ito, may ipinapahintay pa ang Diyos sa'yo sa oras niya. Alam niyo, nung araw, nagkakaroon din talaga ako ng inggit bilang pastor. Makakita ako ng simbahan nakabili ng 500 square meter, 300 square meter na lote. Kaya ang ginagawa ko noon dahil sa aking banal na pagkainggit, ginastify pa no? Naghahanap na ako ng mga dyan, ng mga lote, kahit 100 square meter, papatusin ko na sana eh. Kaya lang, wala talaga, buti walang pambili. O tignan nyo ginawa ng Diyos nung oras na ng Diyos. Tama po ba? Kaya niya yung little one maging 1,000. Little one pa lang gusto mo nang kunin. Di little one lang yun. Hayaan mo pang mag-multiply, i-multiply ng Diyos hanggang maging 1,000. 1,000 mo na kunin. Sabihin mo, sa 1,000 mo na kunin. Little pa lang yan eh. Tuloy na i-insecure tayo, inadequate, threatened. Kasi small pa lang yung nandiyan. Sa oras niya, kaya niyang i-multiply. Ecclesiastes 3:11. To encourage us na huwag tayong mainggit. He hath made everything. How many? Everything. Beautiful in His time. Pag nakakita ngayon na kainggit-inggit, bago ka mainggit, uy, kabili na siya ng ganito ah. Uy, na-promote na siya eh. Uy, nasa posisyon na ganito ah. Siguro oras na talaga niya kaya ibinigay ng Diyos. Ipagpapasalamat ko ito sa Diyos. Amen? Maganda nga yun na may mga umuunlad. Ayaw niyo ba yun na may umuunlad? Ano gusto niyong usapan dito?
Brad, ano ba ulam mo kanina? Ay, asin. Ay, ako kanina, asin din yung ulam ko eh. O Brad, ano ba yung ulam mo? Ay, yung ulam ko, yung hindi kinakain ng pusa. Ano yun? Bayabas. Eh, ako kamatsili. Gusto niyo ba usapan natin dito sa church mga ganon-ganon? Are you with me? Oh Brad, ang aga mo, oo, naglakad lang ako eh. Saka pa ba galing? San Miguel. Alas 4 pa lang, gumising na ako. Ay, ako Brad, naglakad din ako eh. Saka galing? Quezon City. Alas 11 pa lang ng gabi, naglakad na ako. Mga kapatid, gusto nyo bang usapan natin dito sa loob ng church, mga ganon? Puro kahirapan ng buhay? O, pinag-uusapan natin dito, nagtagumpay kayo, gumraduate kayo, may honor kayo, nakabili kayo ng ganito, nagtagumpay kayo. O, ganon ang gusto nating usapan. Kung minsan ang gusto natin ganito, kung ano buhay ko, dapat ganito lang ang buhay mo. Hindi ba kapatid, amen? Kayang magpala ng Diyos sa panahon niya. At kung hindi mo pa oras, please, pakihintay, huwag kang mainggit. Kasi ang inggit, sisirain ang buhay mo, huwag mong subukan. Huwag mong subukan. Huwag mong subukan talaga. Masisira ang iba, masisira din buhay mo. At namumuhay ka pa sa kasalanan. Hintayin mo ang hinanda sa'yo ng Diyos. Alam nyo na maging godly na itong mga Bible character, hindi na nila inasam yung promise dito sa lupa. Ang inasam na nila yung eternal reward. Amen? Kasi kapag tayo ay medyo hindi pa malago talaga, ang inaasam lang natin, mga pera sa mundo, posisyon sa mundo, material sa mundo. Pero pag tayo nag-matured, natutunan natin ng contentment and godliness, yung eternal reward talaga ang ating pupuntiryahin. Pero bagamat alam ng Diyos na ganyan tayo bilang tao, nagbigay siya ng mga prinsipyong ito para mapatumpak ang paghahangad natin ng mga tagumpay, possession, promotion, etc. Para matumpak ang hintayin natin. Huwag yung kilos ng mga taong nakapaligid sa atin, kung hindi kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Ito lang ang gagawin natin. Tinuan lang natin ang pagiging Kristiyano natin. Magkaroon lang tayo ng excellent spirit. Sa mga bisitang narito ngayon, ang Diyos, alam niya na ang tao ay makasalanan. Namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa inggit. At dahil sa kasalanan yon, may kaparusahan sa impyerno. Ang hirap, ano, impyerno? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, namatay sa krus ng Kalbaryo, para itong taong ito na namumuhay sa kasalanan, hindi makawala sa kasalanan, bayaran ni Kristo ang kasalanan, at magkaroon ng tagapagligtas at huwag siyang mapunta ng impyerno. Si Kristo ang tanging daan tungo sa langit. Kaya church, put away envy. Pakitanggal, amen? O, gusto niyo bang tanggalin? Gusto niyo po bang tanggalin? Lahat po. Luhod kayo. Titignan ko kayo. Lahat po dito, dito. Luhod. Sabihin natin sa Panginoon, di po maganda yan na may envy. Sige po, lahat po. Kung gusto niyo matanggal, submit, obey, excellent spirit. Sige po, kausapin po natin ng lahat po. Sino yung tao na kinainggitan mo? Personal. Hindi mawala-wala yan sa isip mo, hindi mo ma-overcome, kapatid, kasalanan yan. Hindi gusto ng Diyos yan. Ipanalangin sa Diyos. Lord, tanggalin niyo po ito. Bigyan niyo po kami ng excellent spirit. Mahabang panahon na pinarusahan kami, Panginoon, ng inggit. Kung ano-ano na ang ginawa namin, inunfriend na namin, lahat ginawa na namin, wag lang makita. Pero kapatid, you live in sin. Paano kang pagpapalain ng Diyos? Paano kang ipopromote ng Diyos if you live in sin? Sige nga, marami mga blessing na hihinder because of sin. Put away envy. Ask forgiveness. Linisin ng Diyos nang mamuhay tayo na merong excellent spirit.
Hintayin mo ang oras ng Diyos. Dadating yon. Huwag ka mainip. May panahon ng Diyos. Ama naming Diyos, pakitulungan po kaming lahat na tinamaan ng inggit. Linisin niyo kami dito, Panginoon. Palayain niyo kami dito, Panginoon. Ayaw naming mamuhay sa kasalanan. Gawin mong maginhawa ang aming mga pakiramdam. Gawin mong panatag ang aming mga puso't isipan. Mamuhay kami ng mayroong pagtitiwala sa inyo na someday, Panginoon, may oras din kayo para sa amin. Yung mga hinihiling namin, kung minsan, Panginoon, ang hindrance talaga, kung hindi dumadating ang mga blessing na yan, mga promotion na yan, mga possession na yan, because we live in sin, because of envy. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.